Hello mga kakoksina, isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Meron akong iba't ibang nakikitang mga palitaw sa online at ito nga ang bago at trending, itong ating egg palitaw shape na Pinoy kakanin. So tara at mag-umpisa na tayo magluto. So ang unang gagawin natin ay yung egg yolk ng ating egg palitaw. So napakadali lang talaga ng paggawa nito. Una ay meron akong ditong 1 cup na glutinous rice flour at lalagyan ko lang ito ng tubig. Kung makikita niyo dyan yung tubig na ginamit ko, inilagyan ko na kaagad yan ng yellow food color para hindi tayo mahirapan na kaagad. Ang ginawa ko lang ay tinunaw ko lang yung 1/4 teaspoon ng yellow food color sa ating tubig. At sa paglalagay naman ng tubig ay tansya-tansya lang din hanggang sa makuha natin ang ganitong consistency na ating hinahanap, ang ating soft dough. At pagkatapos niyan ay maghuhulma na tayo ng bilog or yung magsisilbing egg yolk ng ating egg palitaw. So gumamit lang ako ng 1/2 tablespoon na panukat para pantay-pantay yung mga sizes ng ating egg yolk. At depende na din po yan sa inyo kung lalagyan nyo yan ng asukal yung ating glutinous rice flour. Ako ay hindi ko na ito nilagyan dahil maglalagay tayo mamaya. At ayan, at nakagawa ako ng 18 pieces ng ating egg yolk. So pagkatapos nyan ay make sure ay nagpakulo ka na ng ating tubig sa ating kasirola. At kapag kumulo na ito ng bahagya ay ilagay natin ito pa isa-isa ang ating malagkit balls. At kapag ito ay lumutang na ay hahanguin natin ito. At ito nga ang isang tip ko na i-share. Pagkahango natin sa ating malagkit balls ay ibabad natin ito sa tubig para naman hindi ito magkadikit-dikit mamaya. So pagkatapos natin magluto ng egg yolk sa ating egg palitaw ay dito naman tayo sa puti ng itlog or sa egg palitaw natin. So meron akong ditong 1 1/2 cup na glutinous rice flour at nilagyan ko lang yan ng 1/4 cup ng white sugar. Pwede din gumamit ng brown sugar. At sa tubig, ganun din, tansya-tansya lang din hanggang sa makuha natin yung tamang consistency, which is yung soft dough lang ng ating malagkit. Ayan, pagkatapos niyan ay magbibilog na tayo. Kumuha lang ako ng isang kutsara ng ating puting malagkit. Pagkatapos ay i-flat natin yan at lalagyan natin ng ating magsisilbing egg yolk sa ating egg palitaw. Kanina pala ay inalis ko yung binabad na malagkit bowl sa tubig at ayan, nilagyan ko ito ng toothpick para hindi ako mahirapan sa pagkuha. At same procedure lang din hanggang sa matapos at make sure na silyado ang pagkabilog ng ating egg palitaw para hindi naman ito lumabas kapag ito ay niluto natin mamaya. Ayan, at nakagawat pala ako dyan ng 14 pieces ng ating palitaw. At pagkatapos niyan ay same procedure lang din kanina sa mala egg yolk na ating egg palitaw. Kapag ito ay kumulo na ng bahagya ay paisa-isa natin ito ilagay para hindi naman magkadikit-dikit. At kapag ito ay lumutang na ay hanguin natin ito at ibabad lang natin ito sa tap water. At dahil wala akong niyog sa bahay at marami akong stock ng desiccated coconut, ay ito na ang ginawa kong substitute ng ating niyog. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko yan ng white sugar at haluhaluin lang ito hanggang sa makombine para yan sa coating natin mamaya. So ito na ang ating first batch yung naluto. I-coat lang natin ito sa niyog kung meron kayong niyog or desiccated coconut with white sugar. I-coat lang natin yan. So take note lang po ha, pwede po kayong gumamit siya ng desiccated coconut. Pero kung gagawin mo itong pambenta ay gumamit na lang kayo ng niyog. So ito na nga ang moment of truth, ay hahatiin natin ito sa dalawa para magmukha siyang itlog. At dahil malapit na ang beer months, ay patok na patok talaga ito ang ating egg palitaw. So dahil nakagawa tayo ng 14 pieces, ay ang outcome ng ating nagawa ay nasa 28. At depende na din po yan sa inyo kung magkano ang bentahan nyo dito, depende sa volume ng paggawa nito. Kasi nga nauuso yung kakanin sa bilao. At ito na ang ating egg palitaw. So yun lang po mga kakoksina at sana'y natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. At kita-kits po muli sa susunod nating pagluluto. Bye and happy selling po mga kakoksina!